yung mga nalathala sa mga pahayagan, DBM releases 90% of 2025 budget as of April. Yan yung sinasabi ko. O diyan natitira na lang 10%. Wala. Ayan o. 6.326 trillion na ang na-release. Kaya pala nagmamadali ang ating mga miyembro ng House of Representatives o karamihan, hindi naman lahat. Maraming mga disente dyan na natitira na mag-insertion, pumirma doon sa impeachment. Yung sinasabi ni Toby Chanco, di ba? Opo. Ginawang kondisyon yung pagpirma sa impeachment sa pag-release ng budget. Gusto nilang ma-release na yung kanilang budget. Bakit? Ginamit sa kampanya. Ayun na. Bago sasabihin nitong si Suarez, 100 ang nanalo sa mga pumirma sa impeachment. Ibig sabihin gusto ng tao impeachment. Hindi po issue yan, impeachment. Local po kasi ang issue. Bagamat national ang Office of Representative or member of the House of Representatives, ang eleksyon niya local, hindi pa nga isang bayan yan sa ibang lugar Halimbawa, Maynila, 6 ang congressman, di ba? 6 ba? 6, di ba? 6 districts. Ang Bacoor nga isang bayan, isang district. Pero sa buong lungsod, buong lalawigan ng Cavite, maraming congressman, ganun din sa Batangas. Okay. Mas maliit ang voting base ng congressman kesa sa mayor ng Maynila o mayor ng Makati o mayor ng San Juan o mayor ng Pasig. Kasi distrito yan Although ang Pasig yata, isa lang yata ang distrito ng Pasig. Kung hindi ako nagkakamali, ako'y tama. Pero yung Quezon City nga, ang laki. Marami, yan ang ibig ko sabihin. Hindi po nasyonal ang pinag-uusapan sa congressional race. Yung mga deputado o yung mga representante. Local po yan. Sino bang matulungin dyan? Sino pumupunta sa KBL? Alam mo yung KBL, di ba? Hindi kilos ang bagong lipunan. Kasal, binyag, libing. Sino masipag? Sinong nakatulong sa akin? Sinong nagbigay sa akin ng akap? Sinong nagbigay ng AIC? Sinong nagbigay ng pambili ng gamot ko? O, di ba? Sinong nagbigay sa akin ng wheelchair? Yan ang issue dyan. Kita mo sa nasyonal, pag nasyonal ang issue, kasi ang senador, hindi naman pwede lahat ng tao bigyan mo ng akap. Hindi naman lahat ng tao pwede mo bigyan ng wheelchair. Selected. Pagdating sa senador, ang issue dyan national. Sino bang pro-impeachment? Sinong anti-impeachment? Di puro anti-impeachment ang hinalal. Di ba? So, Ginoong Suarez, ewan kung ano nangyari dito kay Suarez, maayos ang tatay nito. Hindi naman, ewan ko kung nagbago. Hindi ko naman kilala to. Yung tatay, kilala ko. Dating gobernador ng Quezon, napaka-decenteng tao. Nakakausap ko. Very decent individual. Ewan ko tong si JJ. Anyway, hindi po yun tamang analysis, sir. Local po kasi yan, kaya 100 na pro-impeachment. Plus, pinaulanan nyo naman ng akap ng pera. Ang daming pera ng mga kongresista. Nagbago na. For re-election or for election to another position. Katulad nun si Marco, yung kalaban ni Mayor Magalong sa Baguio. O bumabaha ang pera sa Baguio, ano nangyari? Panalo pa rin si Magalong. Kasi ang issue naman doon, hindi, si Magalong naman, malinis naman, maayos, anti-corruption. Iyon ang gusto ng tao. Tama. Kita mo si Kimbo, natalo rin. At saka yung iba namang pumirma sa impeachment, pumirma lang, hindi naman sila active doon sa pagtatanong, di ba? Hindi naman alam I'm sure tinatago pa nga nila sa mga constituents na natatakot sila di ba? Yung mga visible, yung mga high profile sa impeachment, si Kimbo, Olats. Abante, Olats. Caduano, Olats. Yung nabawasan. Castro. Yung Kabataan. Franz Castro. Di ba? Yun ang analysis dyan. Kaya yung budget. Yung budget. Di ba? Pero attorney, may nagsasabi tayong dalawa daw, antay lang na antay. Bakit? Antay tayo sa impeachment. Antay na antay. Naghihintay. Naghihintay. Yun ang ibig sabihin nun. Yun ba yun?